Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ika-4 na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Jehoiakim. Ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng ilog Kebar nang magpahayag sa akin si Yahweh. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sa ulunan ng 4 na nilalang, naroon ang isang bubungang tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tigalawang pakpak ng 4 na nilalang at ang tigalaway nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan, parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa safiro at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa 3 araw. At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba? O ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin,
pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When they came together in Galilee, he said to them, The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him. And on the third day he will be raised to life. And the disciples were filled with grief. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2-drachma tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked, From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others? From others. Peter answered. Then the sons are exempt. Jesus said to him, But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours.